So sa naging bakbakan nga po mga idol sa pagitan ni Anthony Joshua kalaban si Prenga. Round 1 pa lang ng laban, nagulantang kaagad si Anthony Joshua sa kanan ni Prenga. Bumagsak ito mga idol ng 2 beses sa ring. Akala natin mga boss matatapos na kaagad ang laban dahil spaghetti legs na po si AJ. Pero pagdating sa round 2 mga boss, bumawi itong si Anthony Joshua kay Prenga. Pinabagsak din itong underdog. Pero mas matindi ang ganti ni Joshua mga boss dahil hindi na po nakatayo si Prenga para lumaban sa kanya. Kaya panalo ito via round 2 knockout. Kaya asahan natin mga idol na makakasan ang laban ng AJ kalaban si Tyson Fury na gaganapin sa UK. Kaya abangan natin to mga boss. So halos 75% nga po ng mga boxing fans at mga experts ang nagsasabi na wasak at knockout daw ang abutin ni Errol Spence Jr. sa laban nito mamaya kalaban si Temsu. At halos lahat nagsasabi mga idol na wala na daw sa hulog si Spence matapos ang karumal-dumal nito na sinapit sa laban niya kay Terence Crawford. Kumbaga mga idol, nagkaroon na ng PTSD si Spence. Sa ngayon daw mataas pa daw ang kumpiyansa ni Spence na manalo sa laban kay Temsu. Pero once daw mga idol makatikim ito na malutong na kamao galing kay Temsu, paghihinaan daw ng loob si Spence at matatakot ito sumugal sa palitan ng suntok. Bukod dito mga idol, kumpiyansa din ng iba na hindi makakaya ni Spence na tipagin si Temsu. Kilala daw kasi si Errol Spence na isang pressure fighter at hindi naman ito kabilang sa mga power puncher sa bakbakan. Kumbaga puntusan lang ng puntusan ni Spence ang kalaban. Well, hindi tayo sangayon mga boss sa mga nagsasabi na malabo manalo si Spence. Tiwala tayo mga idol na merong rason kung bakit naging unified champion si Spence. Pero sinasabi ng iba mga idol na walang masyadong lakas si Spence para magpataob ng kalaban, talagang pabor tayo dito mga boss dahil ito dati ang naging opinion ni Manny Pacquiao para sa potensyal sana nito na laban kay Spence. Isa sa mga dahilan ni Pacman kung bakit nito nilabanan si Spence dahil nakitaan niya ito ng kahinaan sa bakbakan, kagaya na lang sa laban nito kay Mikey Garcia dahil hindi nga daw kinaya ni Spence na inakaut si Garcia na galing lamang sa lightweight. Si Pacman pa kaya nakadivision sila. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po lumabas ang rumors na dadayo si Cuadro Alas Casimero sa Japan para manood sa laban ng Kamida kalaban si Hernandez. Magaganapin sa September 23 kung saan mga idol nauna na po nagparamdam si Casimero sa kanyang Facebook page na hinamon nito ang WBC Featherweight Champion si Bruce Carrington para sa WBC title fight na talagang ina-expect na natin to mga boss dahil nakitaan ng kahinaan ni Casimero si Carrington sa kanyang huling laban. Pero gayon pa man mga idol, gusto man labanan ni Casimero si Carrington, mukhang malabo pa rin ito mangyari at merong dalawang dahilan kung bakit. Una nga dito mga idol, merong obligasyon si Casimero sa Kamida Promotion. Talagang susunod ito sa gusto ng Kamida Promotion kung ano man ang ibigay sa kanya na laban. Pangalawa, nasa top rank promotion po si Carrington. Kung gusto talaga maikas ang laban nila, kailangan talaga ni Casimero pumunta ng top rank.